Sa kanyang kauna-unang State of the Nation Address o SONA noong July 25, inihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte ang plano ng kanyang administrasyon na muling buhayin ang pagpapatupad ng mandatory ROTC o Reserve Officer Training Corps sa lahat ng mga kolehiyo at universidad sa buong bansa. Layunin ng Pangulo na ibalik ang disiplina at pagkamakabayan sa bawat kabataang Pilipino. Marami ang sumuporta sa planong ito, lalo na mga grupo mula sa hanay ng militar. Pero katulad ng inaasahan, tutol dito ang ilang grupo ng mga kabataan. Magandang araw po, sa ngalan ni Joel Villanueva, ako si Alex Tinsay at sa agendang ito tayong lahat kasama, kaisa, may pakialam, higit sa lahat, may malasakit. Naranasan mo na bang mabilad sa araw? Humawak ng rifle, magmarcha sa initan at magsuot ng military uniform? Kung oo, abay, alam mo na ang tungkol sa ROTC. Mandatory ang ROTC noon para sa lahat ng estudyante sa kolehiyo. Pero nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ginawa na lamang ito bilang isang opsyon sa ilalim ng NSTP. Ngayong plano ng pamahalaang Duterte na ibalik uli ang mandatory ROTC. Handa na ba ulit ang mga kabataan para dito? Ang pagsusulong sa mandatory ROTC, pag-uusapan, tatalakayin, kasama si Senator Sherwin Gatchalian sa agenda nating ito. Bigyan daan muna natin ang ilang mga komento at mensahe mula sa ating mga kababayan sa social media. Mula kay Jeffer Ala ng Iloilo, magandang araw po. Linggo-linggo po akong nanonood ng agenda. Salamat po sa programa ninyo dahil binibigyan ninyo ng pansin ang iba't ibang issue ng ating lipunan. Marami po akong nakukuhang impormasyon at kaalaman mula sa inyong programa. Mula naman kay Dario Batak ng Batangas, marami po akong natututunan sa agenda. More power and God bless. Mula naman kay Andrea Chavez. Si Andrea, ito yung ating naging guest sa nakaraan nating mga episode. At ito ang kanyang mensahe sa atin. Thank you, Agenda, for helping us raise awareness on hemophilia and bleeding disorders. And thank you also, Andrea, for guesting in our show. I know for a fact na yung episode na yun ay maraming tumutok. Alright, maraming salamat po sa inyong mga mensahe at post sa ating Facebook. Patuloy lamang kayong sumubaybay sa ating programang Agenda at patuloy na mag-like at mag-message sa aming Facebook page sa www.facebook.com/agendatv. Kasi dito po, natuturuan kami kung paano magtiyaga na kahit sobrang init, naka-stand still ka. Yung siguro kung maarte kang tao, hindi mo yung kakayanin. Pero kapag nag-ROTC ka, matitrain ka maging disciplined na ganun. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa pinag-agawang teritoryo sa West Philippine Sea at sa mga banta ng kaguluhan sa loob ng bansa, plano ngayon ni Pangulong Rodrigo Duterte na muling buhayin ang mandatory ROTC na sinimulan sa bansa noong pang panahon ng mga Amerikano. Dapat nga bang muling gawing mandatory ang ROTC? Ano-ano nga ba ang mga benepisyong may dudulot nito sa mga kabataan at sa ating bansa? Panoorin po natin ang Agenda Special Report. Sa kanyang kauna-unahang SONA o State of the Nation Address, matapang na inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang plano ng kanyang administrasyon sa muling pagpapatupad ng mandatory ROTC o Reserved Officers Training Corps sa mga kolehiyo at universidad sa bansa. Ito'y sa kabila ng mga negatibong issue na idinidikit sa ROTC noon. The reservists will be mobilized for information campaign against drug use and dissemination of information regarding drug rehabilitation program being offered by the government. Let us also strengthen our ROTC program to instill love of country and good citizenship. Layo ng Pangulo sa pagbabalik ng mandatory ROTC na muling buhayin ang diwa ng pagkamakabayan at pagiging disiplinado ng bawat kabataang Pilipino. Sa halip daw kasi na masama sa hindi magandang barkadahan na nagdudulot ng masamang bisyo gaya ng droga, mas mainam pa raw na obligahin ang mga ito na mag-ROTC.
Batid naman ninyo mga nangyayari ngayon, ano, na halos walang disiplina ng mga bata. Hindi nila naintindihan kung ano nangyayari sa ating bayan at sa kapaligiran nila. Isang organisasyong UP Vanguard Incorporated ng University of the Philippines sa mga pinakamatandang alumni organization ng mga nagtapos ng ROTC sa bansa. Taong 1952 nang nag-organisa ang UP Vanguard bilang organisasyon ng mga alumni ng ROTC cadets and officers ng UP. Makulay ang kasaysayan ng ROTC sa bansa. Mga Amerikano ang nagpakilala sa atin ng konsepto nito. Taong 1935 nang nabuo ang ROTC sa bansa sa bisa ng Commonwealth Act No. 1 o mas kilala bilang National Defense Act of 1935 na nagtatakda ng obligasyon ng bawat mamamayang Pilipino na magkawad ng serbisyong militar para sa bansa. Nag-issue ng Commonwealth Act No. 1 kung saan na-require ang lahat ng mga nagkokoleyo na lalaki na mapasailalim sa pagsasanay militar para kung kinakailangan ng bayan ay sila ay maaring humawak ng armas at maging bahagi ng sandatahang lakas upang ipagtanggol ang bayan. Ang ating konstitusyon nilagay din na may karapatan 1972 at ang ating 1987 Constitution, nakalagay din doon yung obligasyon ng bawat isa, bawat mamayan na magbigay ng personal na military or civil service para sa bayan. At kasabay ng pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig, naipamalas ng mga ROTC cadets ang kanilang mga natutunan mula sa military training na nakuha sa ROTC matapos maging bahagi ng pakikipaglaban laban sa mga mananakop. Noong World War II, maraming mga ROTC graduates at ROTC cadets na naging bahagi ng bataan at korehidor. Bahagi sila ng pagdepensa sa korehidor. At meron pa yung nandun pa yung mga insignia nila, yung mga pins nila, ng ROTC pins nila. Taong 1967 naman ang inatas ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na gawing mandatory ang ROTC sa lahat ng mga estudyanteng lalaki sa lahat ng kolehiyo at universidad sa bansa. Isa si Reyna sa mga kumuha ng ROTC sa kolehiyo. Second year college sa kursong Communication Arts si Reyna sa isang kilalang universidad sa Maynila. Bagamat babae, buong loob na pinili ni Reyna ang ROTC bilang kurso sa ilalim ng NSTP. Marami sa atin or sa kabataan ngayon ang ayaw ang ROTC dahil iitim or mapapagod. Pero ako po kasi gusto ko yung new experiences. Kasi dito po, natuturuan kami kung paano magtiyaga na kahit sobrang init, naka-stand still ka. Yung siguro kung maarte kang tao, hindi mo yun kakayanin. Pero kapag nag-ROTC ka, matitrain ka maging disciplined na ganun. Para kay Reyna, malaki umano ang naitulong ng ROTC para sa kanyang buhay kolehiyo. Katulad ni Pangulong Duterte, naniniwala si Reyna na iba talagang klase ang disiplina na makukuha ng isang kabataan sa ROTC. Tinuturuan rin kami kung paano maglinis o kung paano magrespeto sa flag na hindi alam ng mga normal na tao. Sa likod ng lahat, ganito pala yung ROTC. Hindi lang puro negative yung mga narinig natin. Pero kapag mismong ikaw yung naka-experience, magbabago po yung pagtingin nyo sa ROTC. Dati ring naging bahagi ng Citizens Army Training o CAT si Carla noong high school. Kaya naman nang makarating sa kolehiyo, pinili ni Carla na ipagpatuloy ang military training na kanya nang nasimulan. Gusto ko kasi talaga yung military training. Sa una, mabibigla dahil iiwan mo yung civilian life mo. But then, tutulungan ka rin ng mga upper class mo and yung administration itself para ma-mold into a better person. Bagamat tapos na si Carla sa 2 taon sa ROTC sa kanilang universidad, ipinagpatuloy pa rin niya ang ROTC bilang Corps Commander ng ROTC ng kanilang universidad. Ang pagiging cadet officer is parang iniiwan mo yung pagiging common na estudyante mo sa university and makakatulong ka hindi lang sa university mo but the whole country na rin. Naging parte na ng pang-araw-araw na buhay ni Carla ang ROTC. Kaya naman sinisigurado niya na ang bawat aral na itinuturo ng military training ay naitatanim niya sa kanyang puso at nai-a-apply niya sa kanyang pamumuhay.
disiplina sa sarili na imbis na magtapong ka ng basura sa kung saan-saan, parang maaalala mo lagi sa training mo, uy, bawal yan. Hindi mo agad-agad gagawin. Then second is yung time management dahil ang pagiging cadet officer is sobrang kailangan i-balance mo yung time mo sa academics and also sa ROTC dahil nagtatrabaho ka rin sa office as a cadet officer. So yung time management is talagang naituturo sa amin. And the last one, and tingin ko is most important, is yung love and care mo para sa bayan natin na kung sakaling nagkakaroon ng problema, nagiging aware ka, nagiging concerned ka, napapaisip ka ng anong pwede mong maitulong sa bansa. At sa gitna ng hakbang ngayon ng pamahalaan para ibalik ang mandatory ROTC, suportado ito ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Malaki umanong tulong ang mandatory ROTC upang mapalaki ang bilang ng mga reservists sa bansa, lalo na sa panahon na sila ay kakailanganin. Kwento nga ni Brigadier General Restituto Padilla, tagapagsalita ng AFP. Naniniwala sa reservist force o sa citizens militia o citizens army natin na nagiging volunteers natin pag nagkakaroon ng sakuna o kaguluhan o anumang dilubyo na tumatama sa bansa natin. Para sa AFP, malaking tulong umano ang ROTC para sa mga kabataang katulad ni Carla, lalo na't layunin nito na hasain ang pisikal na abilidad ng mga estudyante upang maging handa sa panahon ng gyera. Maliban dito, itinuturo rin sa mga estudyante ang disiplina at pagiging tapat sa liderato. Pag nagkaroon ng military training ang isang individual, pumapasok dyan ang disiplina, ang paniniwala sa isang sinusunod na organisasyon o batas at respeto sa mga otoridad. Ipinahayag din ng isang grupo ng mga kabataan ng kanilang pagsuporta na gawing mandatory uli ang ROTC. Ayon kay Ronald Cardema, chairman ng Duterte Youth at dating ROTC commander sa UP Diliman, malaki umano ang maitutulong ng ROTC hindi lamang pagdating sa usaping military at defense, kundi maging sa kung papaano ba makakapagbahagi ang mga kabataan sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa at sa nation building. Through the ROTC, this is the main component of the government to train the youth in promoting sense of nationalism, in preparing the youth to defend themselves and to lead their communities. So naniniwala tayo na very vital ang ROTC as a non-academic subject in the universities in teaching nationalism. Ang panawagan ng muling pagbuhay sa ROTC ay ginawa sa gitna ng mainitang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China dahil sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Pero para sa Department of National Defense, wala raw kinalaman ng issue ng West Philippine Sea sa pagbabalik uli ng mandatory ROTC. Hindi yan ang talagang dahilan kaya binabalik yan. I think ang gustong palabasin ng Pangulo ang ating kabataan ay dapat ihulma na natin na mabuti para maging mabuting mga mamayan. Sa ngayon ay nakahain na sa Senado ang panukalang batas ni Senator Sherwin Gatchalian na Senate Bill No. 200 o ang Mandatory ROTC Act na naglalayo na ibalik ang sapilitang pagdaan ng mga estudyante sa military at civic training habang sila ay nasa kolehiyo. Samantala, pinag-aaralan na rin umano ng Commission on Higher Education o CHED ang planong pagbuhay sa mandatory ROTC. Kwento nga ni CHED Executive Director Attorney Jolito Vitriolo. At makikita natin yung mga lessons in the past, may iwasan natin by putting yung safeguards and safety nets na tinatawag doon sa batas na mag-aamyenda ng NSTP law. Dapat ilagay doon yung mga prohibited acts, physical violence, mga hazing, kailangang maparusahan yan. May ilagay sa batas na talagang bawal yan at magiging mataas yung kaparusahan. Then yung mga issues ng corruption dyan, kailangang i-address, na magiging transparent yung pagpapatakbo ng isang makabuluhang ROTC program at involve ang iba't ibang sektor para ma-monitor or ma-assess. Yung ROTC kahit pa hindi na siya mandatory nitong mga nakaraang taon, nagpatuloy pa rin yung mga abuses sa loob niyan.
Taong 2002 nang buwagin ng mandatory ROTC at pinalitan ito ng National Service Training Program o NSTP. Ito ay nagbibigay kalayaan sa mga estudyante na pumili ng kanilang kukuning angkop na NSTP program. At sa balitang pagpapatupad muli ng mandatory ROTC, agad naman itong kinontra ng ilang mga grupo, lalo na ng mga kabataan. Ano nga bang reaksyon ng mga kabataang Pinoy sa planong mandatory ROTC? Nagbabalik po ang Agenda Special Report. Kung mayroong mga sumusuporta para ibalik ang mandatory ROTC, mayroon ding ilang grupo ang nababahala sa plano ng Pangulo. Isa sa mga kumokontra sa mandatory ROTC ang grupong Gabriela Youth na sa gitna ng maulang panahon ay nag-aapoy naman ang kanilang mga damdamin habang inihahayag ang kanilang protesta laban sa mandatory ROTC. Kahit na binabanggit niya na ang layunin niya ay mag-instill ng discipline at nationalism sa mga estudyante, kabaliktaran po yung nangyayari. Na-expose yung mga kabataan sa further violence, yung kultura ng violence na okay lang manakit dahil gusto mo siyang disiplinahin, at even corruption po sa loob ng institution. So tingin namin hindi na effective, hindi na dapat ipatupad yung ROTC ngayon, lalo't gagawin siyang mandatory. Mariinding kinokontra ng Kabataan Party List ang planong pagbuhay sa mandatory ROTC. Sila nga ay naghain na sa Kongreso ng House Bill 2399 o ROTC Abolition Act of 2016 na layuning buwagin na ang ROTC sa bansa. Yung ROTC kahit pa hindi na siya mandatory nitong mga nakaraang taon, nagpatuloy pa rin yung mga abuses sa loob niyan. Andyan yung physical and verbal abuse, power tripping, yung corruption sa paraan na pwede mo nalang bayaran para hindi ka na mag-undergo ng training. Yan yung mga kaparaanan na hindi natin gusto na maging way para mag-instill ng discipline. Dahil ito ay nagtatanim lamang ng subculture ng fear, diba? Nagtatago na fascism sa guise ng discipline. Sa pagdaan ng panahon, marami na tayong narinig na mga negatibong balita tungkol sa ROTC. Ang ilan sa mga ito ay mga issue ng pang-aabuso, pananakit at korupsyon. Kamakailan nga ay nag-trending sa social media ang video na ito na nagpapakita ng pananakit at verbal abuse sa isang ROTC cadet ng University of Mindanao sa Tagum City. Makikita sa video ang pag-aray ng binata habang hinahampas siya sa balikat ng kanyang senior officer. Ayon sa nag-post ng video, initiation daw ito ng mga kadete sa University of Mindanao sa Tagum City at sa ikatlong hampas, napaupo sa sahig at napasandal sa pader ang binata. Hindi pa dito natapos ang lahat. Inutusan pa siyang pumikit at saka buong puwersang sinikmuraan. Makikita rin sa video na hindi lamang pala nag-iisa ang kadete. Makikita rin sa ibang bahagi ng kwarto na may iba pang mga kadete na sumailalim sa kaparehong mga aktibidad. Sa pahayag na inilabas ng University of Mindanao, kanila na umanong natukoy ang mga estudyanteng sangkot sa kumalat na video. Didisiplinahin umano ang mga ito o hindi kaya ay posibleng mapatalsik. Hindi umano nila kinukonsinti ang mga ganitong uri ng gawain. Samantala, pumutok din ang issue ng isang hazing incident. Kinasangkutan ito ng isang babaeng ROTC cadet ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. Makikita sa mga larawang ito ang kalunos-lunos na pinagdaanan ni Sheena sa mga kamay umano ng kanyang mga ROTC officer. Bali po yung palo po sa kamay, yung tabla po na half inch. Bali kahoy na po. Kahoy po siya na half inch. Tapos sa binti po, bali wooden rifle po yung ginamit. May galit po talaga. Kasi po, yun nga po, di ba, may batas na po tayo na anti-hazing. So, bakit po nila pa ginawa yun? Ba't po nila pinagpatuloy yun kung may law na po tayo? Sa lahat ng mga kaso ng umano'y pananakit at pang-aabuso sa ilalim ng ROTC,
Mas nakilala ang kaso ng pagpatay sa UST ROTC cadet na si Mark Wilson Jua noong 2002. Ito ang maituturing na isa sa pinakamalaking kaso ng karahasan sa kasaysayan ng ROTC. Patatandaang ang kasong ito ang nag-udyok sa mga mambabatas na mag-akda ng batas na nagtatakda sa ROTC bilang isa na lamang option sa ilalim ng binuong National Service Training Program o NSTP. Si Mark Chua ay nagtangkang isiwalat ang mga katiwalian na nakita niya sa UST ROTC nung panahon niya. Ang problema, ito ay natunugan at nalaman ng ibang mga tiwaling opisyal doon. Kasama niya ring mga cadet officer na mas matataas ang ranggo sa kanya at ang matataas ang class sa kanya, tinatawag ng class. At siya ay binugbog, pinahirapan hanggang siya ay namatay. At dahil sa galit ng mga Pilipino nung panahon na yun sa programang ito, nadamay ang ROTC at naging optional na lamang ito sa pamamagitan ng paglabas ng Republic Act 9163. Ang mga ganitong pangyayari at issue na binabato sa ROTC ang nagtulak para sa estudyanteng si Marian na huwag kumuha ng ROTC sa kolehiyo. Sa halip ay pinili na lamang niya na kumuha ng CWTS o Civic Welfare Training Service bilang kanyang unit sa NSTP. Bagamat tapos na ni Marian ang kanyang CWTS, sariwa pa rin sa kanya ang kanyang mga natutunan mula sa programa. Ito po talaga yung nagtuturo ng paano ba pangalagaan yung kalikasan, paano ba makipag-interact, paano ba sila yung mga sa tao, paano nga ba maglingkod sa totoong tao. Aminado siya na hindi maiiwasang na ikukumpara ang CWTS sa iba pang NSTP units katulad ng ROTC. Gayunpaman, malaki umano ang naging impluwensya sa kanyang pagkatao at pamumuhay araw-araw ng kanyang mga natutunan mula sa CWTS. Tatanim, pagtapon ng tamang basura, huwag pagsusunog ng mga plastic or basta styro, yung basta yung concern sa kalikasan, pagtulong sa mga may kailangan tulad ng simpleng mga bagay, mga katulad ng bayanihan. Para kay Marian, hindi lamang sa ROTC pwedeng matutunan ang pagmamahal sa bayan, kundi kahit maging sa CWTS. Doon talaga tinuturo kung paano maglingkod. Paano ka ba talaga, paano maglingkod sa bayan, sa kapwa. Paano pangalagaan ang bayan. Iba naman ang naging dahilan ng second-year hotel and restaurant management student na si Rolyn kung bakit pinili niya ang CWTS sa halip na ang ROTC. Naging experience ko po yung pagpunta po namin sa isang mental hospital. Yun, na-experience ko po kung paano makisalamuha sa mga tao na may mga mental disorder. Sa 2 taon niya sa CWTS, tumatak na kay Rolyn ang kanyang mga karanasan dito. Dito nadiskubre niya na may iba't iba pang mga pamamaraan na pwede niyang gawin upang makapagsilbi sa bayan. Kwento nga niya. CWTS po, yung mismong tao, kaya din nating paglingkuran. Yung halimbawa, pagka nangangailangan ng mga, yung sasakuna, pwede po tayo, pag yung mga natutunan natin sa CWTS, pwede po natin i-apply sa tao yung pagkakaalam natin sa first aid. Naniniwala si Rolyn na malaki ang maitutulong ng kanyang mga natutunan sa CWTS sa kung paano ba magiging isang kabataang kapaki-pakinabang sa komunidad, lalo na ngayong yumabong na ang kanyang kaalaman sa pagsisilbi sa kapwa ng dahil sa CWTS. Para sa grupong Kabataan Party List, ng ROTC daw ay nagsisilbing hotbed hindi lamang ng korupsyon, kundi pati na rin ng karahasan at pang-aabuso ng mga otoridad at may kapangyarihan. Ang panawagan natin ay talagang i-abolish ang ROTC dahil ito ay panawagan din na itigil yung paggamit sa ating mga eskwelahan bilang lugar para mapalaganap ang mercenary tradition ng AFP
na kung kaya nagiging hotbed talaga, lugar para sa mga abuso at corruption ang ating loob ng ROTC. Dagdag pa ni Ilago, bakit hindi na lang daw paunlarin at palawigin ang kasalukuyang NSTP program upang mas mapalalim at mabigyang halaga pa ang papel na pwedeng gampanan ng mga kabataan sa lipunan. Sumula doon sa ating Civic Welfare Training Service, yung literacy training service natin, nais natin na mag-offer din tayo ng mga program tungkol sa isang comprehensive community service, health advocacy, human rights advocacy, yung preservation ng culture, arts, and heritage natin, 'di ba? Para magpakita ng malawak, 'di ba, na variety ng pwedeng paglaanan ng mga kabataan natin ng kanilang mga talino, 'di ba? Ng kanilang serbisyo para maglingkod sa ating bayan. Ngunit para sa UP Vanguard, sa halip umano na buwagin ng ROTC, bakit hindi na lamang patatagin ang programa ng ROTC upang masiguro ang accountability at transparency ng organisasyon? I-institutionalize natin sa batas multi-party or multi-sectoral bodies which would increase the accountability and transparency in the implementation of the ROTC or the Citizens Service Training Program that we would have. Bilang bahagi ng paghahanda sa ROTC ay magsasagawa ng malalimang pag-aaral ang CHED kung naging epektibo ba ang NSTP sa mga graduate nito. Pinag-aaralan na rin ng ahensya kung paano ba mas magiging kapaki-pakinabang ang ROTC sa mga kabataan. Meron tayong ginawang technical working group at magkakaroon ng pag-aaral in the next 3 or 6 months tungkol dito sa pag-i-implement ng NSTP. Meron kasi 3 component yan, yung ROTC component niya, which is under RA 9163, naging optional, at meron din yung CWTS na tinatawag, at saka yung Literacy Training Program or LTS. So, pag-aaralan yan, titingnan kung ano nangyari, ano naging mga lessons, naging epektibo ba to, para as a way forward, makita natin kung paano natin sasagutin yung issue ng pagpapalakas ng ROTC. Sa ngayon ay wala pang konkretong detalye kung naging epektibo o kapaki-pakinabang nga ang NSTP sa mga graduate nito. Ngunit para kay UP Vanguard Incorporated Legal and Technical Committee Head, Attorney Frederick Farolan. Ano ang ginawa ng mga CWTS graduates sa panahon ng Yolanda? Ano ang ginawa ng mga ROTC graduates at mga reservists natin? Diba? Doon pa lang makikita mo ng kaibahan. 14 years, where is the proof that what they're saying that CWTS and LTS is a good program to replace the ROTC? Ano nga ba ang pulso ng mga kabataang Pinoy sa muling pagbuhay sa mandatory ROTC? Pabor naman po ako din kasi ako po nag-take po ako ng ROTC nung college para po mas maging prepared tayo sa mga darating na sa future. Oh, okay ako din, sir. Siyempre, sir, disiplina yun. Disiplina sa mga estudyante. Kuya, pabor ako dahil unang-una, ito ay nakakatulong magbigay ng disiplina sa mga estudyante. At pangalawa, ito ay para sa kanilang kalusugan at para rin makita natin tulungan sa isa't isa. Siguro okay naman kasi simula naman ng unang panahon meron na talagang ROTC. Ginagawa talaga yan sa school nung mga panahon, nung mga unang batch pa ng mga estudyante, kaya siguro pabor ako dyan. Isa rin yung parang paraan para linangin din yung pinaka nung kakayahan ng isang tulad ko, isang lalaki para maging preparado sila sa hinaharap. Kung titingnan, maganda ang layunin ng ROTC. Para sa pamahalaan, naway maging mabusisi tayo sa mga hakbang ng pagbabalik ng mandatory ROTC. Ito'y upang maiwasan na rin ang mga problemang matagal nang idinidikit sa ROTC. Ngunit bilang mga Pilipino, naway ating tandaan na makakamit natin ang tunay na pagbabago kung atin itong sisimulan sa ating mga sarili. Ang pagiging disiplinado at pagmamahal sa bayan ay mga katangian na dapat nating pang-araw-araw na linangin sa ating mga buhay. Let us also strengthen our ROTC program to instill love of country
and good citizenship. Ang ROTC ay hindi po pahirap sa estudyante, kundi pagbibigay po ng dagdag kaalaman, dagdag skills, dagdag training na magagamit nila hindi lang sa military, kundi pang ang araw-araw na pamumuhay nila. Mapalad po tayo at guest po natin live dito sa studio si Senator Sherwin Gatchalian na siyang mayakda ng Senate Bill No. 200 o ang Mandatory ROTC Act na nagsusulong sa muling pagpapatupad ng Mandatory ROTC. Magandang araw po sa inyo, Magandang Senator araw, Sherwin. Pastor Alex. Thank you for inviting me here to your show. Magandang araw po. Yes. Ang ating pong paksa, of course, nabanggit na sa inyo tungkol sa ROTC. ROTC, yes. At dun sa kanaan ng State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Duterte, in-announce niya na gusto niya ibalik yung ROTC. At tamang-tama naman dahil kayo po ay nagsusulong ng isang panukalang batas na ito'y patungkol din sa mandatory ROTC Act. Pwede niyo pa bong ipaliwanag yung batas na ito? Nag-file ako ng bill, Pastor Alex, nung congressman pa ako at rinifile ko ngayon na ibalik yung mandatory ROTC sa ating mga colleges and universities. 2 years at ito ay mandatory sa ating mga estudyante, babae o lalaki man, at bibigyan sila ng training na magagamit nila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. So, para sa inyo, lalo na sa mga panahon ngayon na yung mga kabataan, they're into Facebook, at yung iba nga, hindi na sila masyadong aware sa, hindi ko naman nila lahat, no? But alam mo yung sense of history nila, hindi na masyado, no? So, para sa inyo, gaano kahalaga yung pagbabalik nitong ROTC sa ating mga estudyante? Siguro, babalikan ko yung experience ko, no, nung naging mayor ako, Pastor Alex. Natatandaan ko nung tumama yung bagyong Undoy sa atin, sa Metro Manila. At halos kalahati ng Metro Manila ay lumubog sa baha, no, sa tubig ulan. At sa Valenzuela, hindi kami na spare doon, no, nakasama kami doon sa paglubog at pagbaha. At that time, kailangan namin ng mga taong tutulong at mag-rescue, no, sa Valenzuela. So, ginather namin lahat ng mga abled bodies, no? Kasama na dito yung mga reservists na tumutulong sa ating mga military at armed forces. Yung reservists ay napakagandang makinarya to, no? Abled bodies sila, may basic training sila, at handang tumulong kahit anumang mangyari, whether it's disaster, whether it's war, or whether it's humanitarian reasons. Unfortunately, no, nakakalungkot, nung tumawag kami, ang nakapunta lang sa amin ay siguro wala pang mga 50 reservists dahil kalat-kalat. At inimbestigahan ko ito. Bakit ganito, no? Pastor Alex, nasaan mga reservists natin? Apparently, ang nangyari, ang reservists kumukuha lang ng puwersa sa ating mga ROTC. At dahil wala na tayong ROTC, pakonti at pakonti na rin yung reservists natin. At kung pakonti ang reservists natin, pakonti na rin ang pakonti ang pumapasok sa ating armed forces. So may chain reaction siya. Ang pinaka-basic na pinagkukunan ng ating mga reservists ay yung ROTC. But since optional na lang yung ROTC ngayon, wala na rin pumapasok sa reservists. So nakakalungkot dahil yung ROTC ay isang bagay na makakatulong sa ating bansa, hindi lang sa military purposes, kundi sa disaster purposes. Do you share the belief that yung mga reservists natin, they could also be of help in times of, halimbawa, kung hindi naman sa pag-ano, pero yung worst case scenario, baka lusubin tayo ng China, West Philippine Sea. So ito'y isang magandang pagmumula ng puwersa. Malaking bagay ito, no? Sa ganitong panahon, huwag tayo matakot kung lulusubin tayo o hindi tayo lulusubin. Matakot tayo kung malakas ang ulan at lumubog ang buong Metro Manila. Doon tayo matakot. Ang climate change, mas malaking banta kaysa sa banta ng gera. At sa ngayon, kung mayroong ganitong mga disaster, ay kailangan natin ng taong tutulong. Pero kailan natin tatawagin sila kung nandyan na yung disaster? Tatawagin natin sila, dapat maaga pa lang, nagpe-prepare na tayo. At isa sa pinakamagandang
training ng ROTC, yan yung disaster preparedness. At ganun rin sa Amerika. Yung kanilang mga reserves nila doon, yung mga reservists nila, tinatawag sila kung may disaster, kung may mga sumasabog na bulkan, may pumuputok na bulkan, doon sila pumapasok. Hindi naman lang sa gera, kundi sa mga natural calamities rin. In fact, I remember nung ako ay bago-bago pa lang reporter, nakikita ko pa sa daan, nagta-traffic mga ROTC, Yes, di ba? At okay sila because siyempre, alam mo yun, hindi pa sila corrupted di ba? So very idealistic sila. So somehow parang yun nasayang yung resources na yun sa mga kabataan. Sa akin, Pastor Alex, yung mga nakikita kong magandang katangian ng ROTC, unang-una sa maagang edad ay natututo sila ng disiplina. Pangalawa ay tumitibay yung sense of nationalism. Yung nationalismo ng bata ay tumitibay. Pangatlo, nagkakaroon ng organizational skills. No? Dahil ang ROTC ay organizational skills yan. No? Dapat marunong silang mag-form, sumunod, marunong silang ng different protocols, kung paano sumunod sa mga instructions. So magbabasa ng compass. Maraming skills ka matututunan doon na magagamit mo hindi lang sa military kundi sa pang-araw-araw na pamumuhay. So I'd like you to address our critics dun sa mga ROTC. Sabi daw nila reviving this ROTC would be inimical to the rights and welfare of the students. So, what are your thoughts on this? Sa akin, wala naman ako nakikitang masama, or danger sa buhay po ng ating mga kabataan. In fact, dagdag kaalaman to. No? So, hindi ko nakikita yung saan nanggagaling po yung kaba, no? At saan nanggagaling po yung kanilang kinakatakutan dahil additional training to. And for a person, no? For the development of a person, any additional training, any additional skills should be welcome because nagagamit natin sa pang-araw-araw natin pamumuhay. As to my next question, siguro dito na kasi I would like to quote itong si Kabataan Party List Representative Sara. Si Sara, yes. Congresswoman na siya ngayon, actually. At sabi niya, reports of physical and psychological abuses in the ROTC had been far too common. Officers humiliate, brutalize, even maim cadets in the guise of training. So this is nothing short of the violation of basic human rights. So sapat na po ba yung mga insidente na yun para masabi na nothing good came out from ROTC? Ngayon, Pastor Alex, what we have to also re-engineer, no, yung curriculum ng ROTC. We have to make sure na yung intention at purpose at spirit ng ROTC ay magawa natin. No? At kung meron mga taong lumalabag o umaabuso, dapat gumawa tayo ng mekanismo na hindi nila magagamit yung ROTC sa pang-aabuso. Dito napapasok talaga yung pag-i-implement. No? Marami kasi sa ating mga batas, ang gaganda ng batas. Pagdating sa implementation, doon tayo nagkukulang. So dito, dapat pumasok yung talagang masusing pag-i-implementa nitong batas na ito, itong mandatory ROTC, at siguraduhin na yung curriculum, yung mga taong talaga para dito sa ROTC ay mga credible at maganda yung intention nila. At saka siguro yung accountability dahil na rin doon sa pagkamatay ng isang estudyante ng Santo Tomas. Maalala ko yung si Mark Wilson Chua na di umano ay mismo yung mga parang mga higher ups, mga officers niya, no, naging dahilan sa pagkamatay niya. Tama. Dapat maiwasan na yung mga ganito. At kung meron man, no, mangyayari o ma-detect sila ng ganito, maparusahan ka agad. Accountability is very important. Kaya naman marami tayong mga taong malakas ang loob lumabag sa batas dahil alam nila hindi sila mahuli or they're not accountable. Sa inyong panukalang batas, Senator, ano ang mga hakbang na inyong ilalagay doon sa ilalim ng batas para maiwasan ang ganung mga insidente at yung mga safeguards para talagang maiwasan na tuluyan itong mga pang-aabuso? I think yung unang-una, no, sa batas na dapat may close coordination with the various stakeholders tulad ng CHED, tulad ng AFP at tulad ng iba pang mga institutions natin. Doon sa IIR,
dapat masigurado na itong mga safeguards ay nandyan at yung accountability is very clear. No? So, importante yung mga ahensya natin nag-uusap, importante na klaro, no, yung IRR na ilalabas nila. Gusto ko rin i-quote itong sinabi ni AFP spokesperson, si Brigadier General Restituto Padilla, who said in a press forum in Quezon City that the strongest nations in the world have very good military service traditions, and he cited South Korea and Singapore, which have imposed on their citizens mandatory 2-year military service. Pwede yung ba ang gawin din sa atin? Opo. Actually, may kukwento lang ako, no? Because you mentioned Singapore. In Singapore, no, nung unang panahon, laging silang may banta galing sa Malaysia. No? Na lulusubin sila at kukunin sila ng Malaysia. So, si Lee Kuan Yew, their famous Prime Minister, is a staunch advocate. Talagang pinaglaban niya na itayo yung tawag nila Cadet Corps, no? in Singapore. At ang sabi niya, importante rin, no, na ang taong bayan, ang relasyon, no, sa military ay maganda at ito ay pamamagitan ng ROTC dahil maaga pa lang nagkakaroon na ng interaction between the military and the civilian through the ROTC. But isa sa kanyang iniisip is maliit ang Singapore, Pastor Alex. And the only resource na meron sila ay yung kanilang population, yung kanilang taong bayan. Pero yung magiging productive resource yan kung bibigyan nila ng training. Kaya i-quote ko lang siya, no, Pastor Alex, if you will allow me. Ang sabi niya, you know, in one of his speeches about ROTC is the best deterrent to any Malaysian plan to regain control over Singapore was their knowledge that even if they could subdue our armed forces, they would have to keep down a whole people well-trained in the use of arms and explosives. So kahit na matalo yung armed forces sila, pero dahil yung buong taong bayan ay nabigyan ng training, dapat mo lampasan ang taong bayan. So parang alam nila yung mga guerrilla tactics. Oo, so imposible parang yan. Israel din pala yan. Ano? So imposible. And ano rin yan psychological warfare. Hindi naman pwedeng ma-wipe out yung buong population ng Singapore. But the mere fact that everyone is well-trained, everyone is synchronized, everyone is willing to sacrifice for their country, yung palang psychological deterrent na. Right. I would like also to believe that the mandatory return of ROTC would also in a way, discourage the formation of fraternities. Tama ho yan. Kasi isa sa mga, alam niyo, Pastor Alex, sa Valenzuela, nakita ko ho, no? Dahil naging problema rin namin yung ROT. Sayang yung lakas ng mga kabataan. No? Dahil pag weekend, walang ginagawa. No? Pag bakasyon, walang ginagawa. Nasasayang yung lakas nila, yung youth and their energy. Nakakahinayang. Sana ma-channel natin yung youth and energy nila into something more productive like ROTC, Red Cross, even Boy Scout, anything that will contribute to nation building. Yes, yung spirit of volunteerism. Spirit of volunteerism, yun ang nawawala na. Pag sinabi natin volunteerism, ang unang pumapasok sa isipan ng ating mga kababayan, magkano ba allowance ko dyan? No? Pag sinabi mong volunteer, pati pagkain mo, pati tubig mo, dapat ikaw magdala at walang dapat gastos ang ating bansa. Okay, bago po tayo magwakas, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na hikayatin ang ating mga kabataan at mga magulang na rin para i-encourage ang mga anak nila na bumalik sa ROTC. Pastor Alex, once again, no, maraming salamat po sa pag-imbita sa akin dito at sana po kahit papano itong ating talakayan mabuksan natin yung isip ng ating mga magulang at ng ating mga kabataan na ang ROTC ay hindi po pahirap sa estudyante, kung hindi pagbibigay po ng dagdag kaalaman, dagdag skills, dagdag training na magagamit nila hindi lang sa military kundi pang ang araw-araw na pamumuhay nila, no? Tulad ng disiplina, nasyonalismo at pagmamahal po sa bayan. Palagay niyo ba you will be able to persuade the other senators para ipasa ang batas na ito? Well, it will be a big challenge, no? Dahil nga
ito ay natanggal na, no, at ibabalik na natin. Marami tayong mga congressman at senators na kasama doon sa NSTP law, no, nung ginawa pong optional to. Pero ano naman para sa akin lahat dapat tingnan natin yung iba't ibang anggulo. Yung NSTP law ay wala pa hong review kung whether effective to o hindi. Siguro dapat na rin tignan natin kung itong batas na ito ay talagang effective at nagagawa yung dapat gawin para sa ating bansa. Okay, maraming salamat po. And Thank you. Thank you po. Alright, tutok lamang po kayo at magbabalik po ang ating programang agenda. Maganda ang layunin ng ROTC upang magtanim ng disiplina sa mga kabataan. Gawin silang handa sa lahat ng pagkakataon at ituro sa kanila ang pagmamahal sa bayan habang sila'y nasa kabataan pa. Ang mga core values na ito sa sandaling maikintal sa kanilang puso't damdamin kasama ng leadership ay titiyak na ang kanilang future generation ay magiging mga responsable sila, mahuhusay at produktibong kabataan na may pagmamahal sa bayan. Sa mga nagdaang taon, nakita natin ang magandang dulot ng ROTC sa bansa. Pero hindi maiwasan ang mga pangyayaring nakakaapekto dito. Sa planong muling pagpapatupad ng mandatory ROTC, naway isaalang-alang ng pamahalaan ang pagsusulong ng mga pulisiya upang maiwasan ang mga karahasan sa loob ng ROTC. Sa gitna ng lahat ng ito ay naway ang kapakanan pa rin ng mga kabataang Pinoy ang siyang mangibabaw. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo sa ngalan ni Joel Villanueva. Ako po si Alex Tinsay dahil sa agendang ito, tayong lahat kasama, kaisa, may pakialam, higit sa lahat, may malasakit.